napag-usapan natin ang patungkol sa epilogue ng Volume 20 at ito ay ang continuation ng last part nitong volume. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So nag-report nga itong si Ramirez na ngayon daw inaatake ang labyrinth nila. Pero sabi nga ni Rimuru sa kanya, wala daw siyang magagawa patungkol dito kasi busy rin siya sobra kay Milim. Tapos hindi rin magawang makontak nitong si Ramirez itong si Benimaru. Kaya nakadagdag sa kanya ng stress ito. Pero na-confirmed naman daw nitong si Rimuru na safe itong si Benimaru. Nag-collapse lang daw ito dahil masyado nitong inipush ang kanyang sarili. Kaya ngayon hindi na ito makontak. Makaka-recover din daw agad ito as long as wala naman daw ito malala masyadong injuries. Kaya sabi ni Rimuru kay Ramirez, gawin daw nito mga ito ang mga best nila. At nag-reply naman itong si Ramirez sa kanya na oo daw, pero pakiusap daw bilisan ni Rimuru ang pagbalik niya dito. Then dito na natapos ang kanilang conversation. Ngayon patuloy pa rin daw ang laban nitong si Lagay Crimson at Valsard. Merong intruders sa may labyrinth at mukhang pa-intensify pa daw lalo ang mga mangyayaring laban. Nagwawala pa rin itong si Milim at wala daw kahit na anong clue itong si Rimuru kung paano niya mapipigilan ito. Kaya nag-report itong si Shell Sensei sa kanya na kung meron lang daw sana makakadistract kay Milim kahit na ilang segundo lang, magagawa daw nila ito na mapigilan. Gamit rin ang method na ginamit ng kanilang mga kalaban, which is ang Regalia Dominion. Hindi gusto ni Rimuru na gamitin kay Milim ito, pero ito na lang kasi ang tanging way nila para mapigilan ang pagra-rampage ni Milim. Ito na talaga ang worst case scenario. Ang nakagawa lang daw na makadistract dito kanina ang combined efforts nitong sila Benimaru. Kahit daw nagustuhin ni Rimuru na gawin nila Benimaru uli yun, hindi daw yun posible ngayon. Kasi magte-take pa daw ng medyo matagal na panahon bago fully ma-regain nitong si Benimaru ang strength niya. At ang masama pa nga nun, nakakaramdam ng panganib ngayon itong si Rimuru. Alam daw nitong si Rimuru na bumagsak na siya sa patibong nitong kalaban nila dito. Kaya ngayon, hindi niya daw afford na tapatan itong si Feldway habang itong si Milim nagra-rampage. Kapag inatake daw siya ni Feldway ngayon, talagang one-sided daw ang magiging battle. Kaya kailangan niya daw na makaisip ng paraan kung paano siya makakapag-counter-attack somehow. Pero for the time being, kailangan niya munang i-defend ang kanyang sarili. Laban naman sa mga atake nitong si Milim sa kanya. Ngayon, nakarating na sila sa may Darmagenia. At kita na nitong si Rimuru ang Heaven's Tower dito. Dito niya dinala itong si Milim. Kasi matibay nga daw itong Heaven's Tower. At kahit tamaan ito ng mga atake ni Milim, hindi ito makakapag-cause masyado ng mga malakihang damage. Kaya pumasok dito itong si Rimuru. At inilid niya itong si Milim papasok dito. Nung nakapasok na siya, dapat daw medyo gumaan itong pakiramdam niya. Pero unfortunately, lalo palang napalala nito ang kanilang situation. Kasi nagkatotoo ang kanyang bad premonition dito. Biglang nakarinig ng boses itong si Rimuru. At sabi nito sa kanya, kanina pa daw niya iniintay itong si Demon Lord Rimuru. Ito ay walang iba kung hindi itong si Feldway. Kaya sumigaw itong si Rimuru na mukhang ito daw pala talaga ang aim nitong si Feldway. Kaso lang, huli na daw ang pagko-complain ni Rimuru ngayon. Kasi biglang nag-rush itong si Shell Sensei para warningan itong kanyang master na umalis agad sila sa may Heaven's Tower. Based sa appearance daw nitong report na ito, talagang emergency situation daw to. Tatakbo na sana itong si Rimuru pero hindi na siya nakatakbo. Tapos once again, nagawa nitong si Feldway na gamitin ang kanyang Regalia Dominion kay Milim. Kasi itong si Rimuru ang nagsilbing distraction sa kanya para maging successful itong si Feldway sa gagawin niyang pagkontrol dito. Naisip na ni Rimuru itong possibility na ito pero wala kasi siyang choice kaya wala siyang nagawa. Dahil sa Regalia Dominion naging under uli itong si Milim. Pero dahil doon tumigil na siya sa pagra-rampage. Hopeless na itong si Rimuru dito, kaya sumigaw na lang siya na napakaduwag daw nitong si Feldway. Hindi daw siya labanan nito na silang dalawa lamang. Silang dalawa lang at harap-harapan. Pero nag-lookdown lang itong si Feldway sa kanya. Tapos biglang tumawa ito. Then sabi ni Feldway matagal na daw na naging hadlang sa kanya itong si Rimuru. Kaya ngayon sisiguraduhin niya daw na hindi na uli ito makakadlang sa kanya dahil paglalahuin niya daw itong Demon Lord na ito. Mukhang ini-acknowledge na itong si Feldway na malakas nga itong si Demon Lord Rimuru.
at mahihirapan pa siyang eliminate ito kahit na pagtulungan nila siyang dalawa nitong si Milim. Kaya ibang ginawa nitong si Feldway. Ginamit niya ang kanyang technique na chronosaltation. Maglaho daw itong si Rimuru into the end of space and time. Ito ang similar phenomenon na nag-wiped out kay Velgrind. Bigla naging unconscious itong si Rimuru at na-transport siya into an unknown place kung saan hindi niya alam kung ano ang timeline, kung siya ba'y nasa past, nasa future, o nasa present pa. At dito na natatapos ang Volume 20. Sa susunod natin na video, Volume 21 na tayo. Pasensya na nga pala guys kasi hindi ako nakakapag-upload. Exam kasi namin. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.